At syempre, sama-sama pa rin natin pag-uusapan ang mga hot issues na tiyak na kupupulutan natin ng aral at kaligayahan. Pero bago yan, sabay-sabay muna namin kayong babatiin ng Good Morning, Boss! Morning, Audrey, Carla, Jules. Morning. Happy Friday! Isang maulan na Friday morning. Yumi. Parang sarap sa matulog. Wala nga traffic. Baka daw yung Huel. Hindi kasi magkakasama tayo kahapon eh. Oo nga pala. Eh, nagkasakit ako last night. So, yun nga. Nagkasakit ulit ka. Nagkasakit daw. Ang mo naman gawin? Oo, dapat kumakain tayo on time. Bawal ma-ulcer. Trabaho dahil nga close to ulcer yung nakuha finding sa akin. O tinatawag na GERD. Gastroesophageal. Basta malalasa na yan. Medyo malalasa. Alright, kaya bagay po natin pag-usapan natin ng mga napapanong issues. Kaya naman simulan na natin ang ating Teka moment. Guys, dahil in celebration of APEC, yung mga police sa Cebu ay sumailalim sila sa isang VIP protection course kung saan 200 police personnel in Cebu province on Wednesday ay nag-start na po sila mag-take part nitong VIP protection course in preparation for hosting of this year's Asia-Pacific Economic Cooperation events. Ang mga police personnel po in camouflage uniforms were trained in skills ranging from formations to use of firearms and dealing. Yan po ang sinabi ni Jimmy Cebu Chona Carrion. At about 3,200 delegates and visitors from 21 APEC member economies are to take part in the Cebu activities. So yung mga Cebu activities na APEC from August 24 to September 6, ito po yung 3rd senior officials meeting and related meetings. August 26 naman to 28 ang 6th meeting of policy, partnership on science, technology, and innovation. August 30 naman ang 5th high-level meeting on health and economy. So ito po ay actually ginagawa nila itong VIP protection course para po labanan yung mga tinatawag nating salisigang, laglag barrier, gangs, na pwede nga, syempre, magkaroon ng problema with our guests. Yung kung natatandaan yung sa Boracay nung May, yung naganap naman yung APEC doon, matindi rin yung security. Actually, yung ibang MMDA from here, from NCR, dinala pa sa Boracay para mas maging mahigpit yung seguridad. So for this time, Cebu naman, at about economy and education naman ang pag-uusapan. That's right. Tapos, nabasa ko din na ito nga sa Cebu, hindi lang yung mga police yung mga tinitrain, kundi pati yung mga taxi drivers. Para, kasi 3,200 delegates ang inaasahan sa Cebu. So, parang tinitrain nila yung mga drivers kung paano ba sila makikipag-negotiate sa mga delegates na if ever na sumakay sa kanila. Mga 200 taxi drivers daw yung tinitrain din nila. So, that's a very good news. Alam niyo, may mga nabasa ako news item na medyo may ibang mga kapulisan natin nagre-reklamo rin. Parang wala silang nare-receive na any amount ng added compensation dahil mahirap tong training na to tapos time-consuming tapos na-assign sila sa ibang lugar. So sana kung totoo yung balitang yan, mapansin din sana. Malaki naman ang budget ng APEC. Mabigyan din sila ng mga tamang kabayaran para naman worth it din yung kanilang hirap. Tayo ang ngayon host ng APEC. So for the whole year. Okay, para naman sa ating susunod na Teka Moment. Ngayong pong araw ay ipinagdiriwang ang ika-17 anibersaryo ng VACC o yung Volunteers Against Crime and Corruption. Ang VACC po ay isang non-stock, non-profit, non-government organization na may hangaring sugpuin ang krimen at korupsyon sa bansa. At kaugnay ng kanilang pagdiriwang ng kanilang anibersaryo, may ilang mga bibigyang organisasyon. Sino? Mga networks, wow, mga programa ng pagkilala dahil ito'y naging kabahagi sa kanilang paglaban sa korupsyon at krimen. At kabilang nga dyan, personalidad daw. Wow! Dalawa daw yun Good morning, boss. Good morning, boss. Oh, yung una, good morning, yung PTV muna, kasamang telebisyon ng bayan sa bibigyan ng pagkilala, ang Good Morning Boss. Tapos may dalawang personalidad daw. May sino to? Sino kaya to? Parang Jules Giang yung nanay. Wow! Congratulations. At saka Dayan Medina. Congratulations. Wow! Magsisilbi Patuloy ang pagsisilbi natin, of course, public service. Magbigay ang tamang balita at informasyon sa ating mga boss. Kung meron man TV network na talagang kailangan magsulong na isiwalat at syempre ituwid yung mga kamalian na makatiwalian sa kung saan man sa sistema natin dapat namumuna dyan. So, this is just one of our efforts and we will try to continue that. Of course, lalo na ang Good Morning Boss, patuloy natin pinapaigting at pinapalakas upang magbigay servisyo sa ating mga kababayan.
online. Alright, congratulations to People's Television And of Network. course, congratulations sa inyong dalawa. Hindi po. Alright, kaya mula sa ating Teka Moment, tuloy-tuloy pa rin po ang ating live discussions ngayong Weekday Friday. Una-una pag-uusapan natin mamaya ang umano'y peking bigas. Ito ay pag-uusapan natin na, di ba parang styro ata yung ibang lumalabas doon? Peke talaga siya, no? Okay, then, peking bigas pag-uusapan natin mamaya. At ganyan na rin itong Tabisig Philippine Government Expo and Trade Fair 2015 at ang 4th Youth Faith on Fire Conference. Bagay na bagay sa inyo yan. Pwede sa'yo yan, Jules. So, napanood din natin ang ASEAN TV, I Love My Culture Fridays, at ang ETC. Kaya mga boss, abangan nyo yan. At syempre, maaari nyo rin kami mapanood by live streaming, ttv.ph. Maaari nyo ilike aming Facebook page, facebook.com/gmorningboss. I-follow aming Twitter account at gmorningboss. At bisitahin na rin ang aming YouTube page, PTV/PH. Kaya dyan lamang po kayo dahil magbabalik pa ang Good morning, boss!